Salamat, Panginoon. Oh, salamat po, Ama. Papuri, pagsamba, Panginoon, pagdakila sa iyong banal na pangalan, O Diyos, patuloy at maingat naming binabalik, Ama, sa iyong banal na pangalan, O Diyos. Salamat sa malayang pagkakataon minsan pa, Panginoon. Yung mga anak mo na nandito ngayong umaga na pinili yung mabuti, Panginoon. Pinili na kami po ay nandito ngayong umaga. Salamat, O God, sa buhay ng bawat isa na nandito ngayong umaga, O Diyos. Papuri, pagsamba at pagdakila, O God, tanging para lamang sa inyo, Ama. Salamat that we will continue to align ourselves, Panginoon, and we will fix our eyes on you, Jesus, for you are great, O God. You are wonderful, Jesus. You are magnificent, O God. We worship your name. We worship your name, Abba Father. Salamat, O Diyos. O salamat po, Ama.
Jesus. Come on, church, let's sing. We will fix our eyes on the one who overcame. Oh, we will stand on you, Jesus. We will stand in awe of the one who breaks. Once again, let's sing. We will fix our eyes. We will fix our eyes on the one who overcame. We will stand in awe of the one who breaks the chains. Love has a name. Love has a name. Jesus. Love has a name. Love has a name. Love has a name. Jesus. So let's sing victory. Victory has a name. Yes, Lord. Victory has a name. Jesus. My joy. My joy. Joy has a name. Joy has a name. Jesus. We will fix our eyes on the one who overcame. Come on, church, let's continue to lift our hands, our voices to the Lord. We will stand in awe of you, O God. Of the one who breaks the chains, we will fix our eyes on you. We will fix our eyes on the one who overcame. Yes, Lord. We will stand in awe of the one who breaks the chains. Once again, let's sing. We will fix our eyes on you, O
praise, O God. We give you honor, O Jesus, for you are great, you are wonderful, God, you are magnificent, Panginoon. Salamat, O Diyos. O, salamat po, Ama. Aming Diyos, dakila at banal. Muli sa umagang ito, purihin ka, pasalamatan ka at dakilain ka. Salamat Panginoon sa muling pagkakataon na kami makapag-alay ng papuri para sa iyo. Awiting makalangit na patuloy naming inihahandog para sa iyo. Salamat Panginoon na sa buhay na ito, palaging ikaw ang aming kagalakan. At lalo tigit o Diyos sa araw na ito, itinakda mong araw muli sa bawat isa sa amin, upang muli, Panginoon, ay tanggapin at damhin ang kapangyarihan ng salita mong ihahatid sa bawat isa sa amin sa umagang ito. Salitang buhay, salitang may kapangyarihan, at salitang kalahat-lahatan para sa bawat buhay namin. Kaya nga po, Panginoon, salamat at inihanda mo ang puso ng bawat isa sa amin. Binuksan mong muli, Panginoon, ginawang dalisay upang maging handa na tanggapin ang salitang ihahayag sa amin sa umagang ito. Patuloy ka naming pupurihin, patuloy ka naming sasambahin, O Diyos, sa dakong lugar na ito, O Diyos. At ikaw lamang, Panginoon, ang tangi naming inaasahan at pupurihan, pasasalamatan sa bawat buhay namin. Ang buong gawain, Panginoon, ay patuloy naming inihahandog sa inyo at ipinagkakatiwala sa matamis na pangalan ng bugtong namin na si Jesus. Amen. Patuloy po tayong umawit, sambahin at dakilain ang ating Panginoon. O, patuloy kaming magpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan, Ama, na amin pong nararanasan sa amin pong mga kanya-kanyang buhay. You are forever enough, Panginoon. You are always enough. More than enough, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, na sa mundong to, Panginoon, sa kabila ng kaabalahanan, O God, ikaw ang Diyos na patuloy na kumukumpleto, Panginoon. Tunay nga na pinagkaloob mo na po ang lahat ng bagay sa bawat isa sa amin. At dahil ikaw po ang aming Diyos, na aming Ama, Panginoon, sariling Diyos at tagapagligtas, tunay nga na ikaw ay sapat, Panginoon, at pat, O God, sa buhay ng bawat isa. Yes, you are forever enough. And we will always be thankful, O God, that we are blessed, Panginoon, na kami ay iyong pinagpala, Panginoon, at sa aming mga buhay, patuloy kang pupurihin at pasasalamatan, O Diyos. Hallelujah. I'll never be more loved than I am right now. Wasn't holding you up, so there's nothing I can do to let you down. It doesn't take a trophy to make you proud. I'll never be more loved than I am right now. Going through a storm, but I won't go down. I hear your voice carried in the rhythm of the wind to call me out. You would cross an ocean so I wouldn't drown. You've never been closer than you are right now. You are Jireh. You are enough.
Salamat o Diyos, tunay nga Ama, lahat, Panginoon, ng mabubuti at pawang magaganda, Panginoon, ayun na pong pinagkaloob sa bawat mga anak nyo na tinanggap ka bilang sariling Diyos at tagapagligtas. At ang lahat ng bagay na ito, Panginoon, ay sapat sa buhay ng bawat isa. Salamat sa iyong kabutihan at katapatan, O Diyos, sa iyong kadakilaan, Ama. Salamat, Panginoon, na sa bawat araw ng aming mga kanya-kanyang buhay, ika'y tapat, Panginoon, at sapat sa buhay namin. Salamat sa kagalakan, Panginoon, sa kapayapaan, O Diyos, sa pag-ibig, Ama, sa pag-asa, Panginoon, na patuloy naming nararanasan dahil ito po ay inyo na pong binigay at pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Muli, pinapasalamatan ka namin, tinataas at dinadakila, Panginoon, ang iyong banal na pangalan. Dahil ika'y mabuti at tapat, sapat, Panginoon. Ika'y banal, ika'y buhay, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Papuri, pagsamba, Panginoon, pagdakila, O Diyos. Hallelujah! Oh, hallelujah. God, magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang ating Panginoon. Morning! Yes. Good morning po sa ating lahat. Please settle down para makita natin sino po yung wala pang upuan. And then, dito. Kuya Levi, hinahanap ka ni Ma'am She sa kanyang tabi. Ayan. So, excuse muna po sa camera, no? Pwedeng dumaan. Pwede pang dumaan dito. Ayan, para alam natin kung sino pa. Meron pa po ditong chair and then doon. Ayan. Okay, music team, dito na lang kayo sa gilid, no? Yan. Okay, pwede rin po sa stairs. Para yung kung may darating pa, sila po yung pwede dyan. So, okay na po ba kayo sa inyong mga... May katabi pa si Nene. Nene, sino katabi mo? Binata ang dapat tumabi kay Nene. Sinong binata dyan sa likod? Walang binata? O nahihiya lang yung mga binata? Ayan. So masaya tayo. Siyempre, wala kami last December. Pero ngayon na January, ngayon na natin gagawin yung Thanksgiving. Kaya salamat po sa lahat ng mga nandito. Siyempre, yung CFSM family. Tayo nga kung sino yung mga CFS family. Tingnan ko. Kayo ba yun? Di ba sabi ko noon, kapag first time nyo, bisita kayo. Pero kapag second time nyo na, ganun kadaling mag-upgrade, kapamilya and kapuso na. So, sino ang CFSM family? Sige nga po, tayo. Parang hindi nyo pa matanggap, no? Parang nag-iisip pa kayo, no? Ako tanggap ko kayo. Ayan. So, syempre, sa mga nasa FB Live, especially, hindi pa pala ako nakapag-share. Kaya dapat dito ka, Daddy. Kapag time ng after ng music team, doon ako nag-share sa FB Live. Sige po, makakaupo na po ulit. Salamat sa ating mga kapamilya at kapuso. Ayan. Sa FB Live, mag-share pa ako. Kaya pupunta ka na dito, Daddy. Ayan, so, sa mga kamag-anak natin na pinuntahan doon sa, may hangover pa kami ni Daddy, kaya suot pa namin, ganyan. So, sa mga kamag-anak namin, maraming salamat at sa mga kasama natin sa FB Live, tunay nga na mas masarap pa rin ang nasa church, kahit siksikan tayo, di ba? Anyway, mamaya maluwang naman tayo sa pupuntahan natin. Ayan, sige, labas pa ang mga upuan. Yan. So, marami pa actually akong in-invite na wala pa ngayon.
syempre sila talaga yung mga bisita kasi paminsan-minsan lang natin silang nakakasama. Okay po, so Daddy, halika na dito. Tinatawagan na kita. And then sa announcement po natin, syempre, yon after the service, meron po tayong lunch. We're going sabay-sabay. Makikisabay na lang po yung mga walang sasakyan sa mga may sasakyan. Okay po ba? Syempre, ang ETC Boys, kumpleto ba, Kuya Ronald? Si Kuya Ronald data nawawala? Kumpleto? Wow, ang galing talaga ni Kuya Ronald na kumpleto niya. Sige po, so si Daddy na. Hello, hello, hello. Yan. Meron na? Meron na po kayong naririnig? Mahina lang daw, Kuya Graham. Yan. Okay, sound check. So, lahat po ng walang upuan, pwede po sa rooftop. So, masarap yung kahit siksika naman, malamig naman. Okay po? Okay pa rin ang temperature natin. Tama yan, kahit na marami tayo, nagsisiksikan tayo sa ating lugar. Ang importante, there is this, ba't ganun ang sound? Parang yung convenience na para daw ako nasa ilalim ng dagat. Ang may kasalanan yan si Kuya Graham pagka hindi maganda yung sound system natin. Sabi ko nga, kahit hindi nyo ako nakikita, basta naririnig nyo ako, okay na ako doon. Kaya nga yung, tawag nito, yung uploading natin, ewan ko kung meron ng audio lang. Audio lang na kahit sasakyan kayo, pwede nyong pakipakinggan. At kung na-miss nyo, you can always go back and have a review. Okay. Naniniwala ako na after this message, iba ang pananaw nyo sa buhay. Parang hindi po ata ang inaasahan nyo. When you go to church every Sunday, after church, merong magbabago sa inyong mga kani-kanyang buhay. Our theme for this month, for this year, continuous alignment. Ayan, in-update na ni Ma'am Weng yung ating wall, Dati, rightful focus. Ngayon, 2026, 2025, nakita natin yung dapat nating pagtuunan ng pansin sa ating mga kani-kanyang buhay. Now, 2026, iaayon natin ang ating buhay ayon sa mga pinagtuunan at pagtutuunan natin ng pansin sa ating buhay. Hindi naman pwedeng nalaman mo lang. Sayang yon. Kapag kayong nalaman mo na yon, hindi mo iniayon yung magagandang bagay na ito na narinig mo for the year 2026. Kaya nga this year, alignment, not just simply alignment, meron siyang, Ma'am Shea, adjective, yung continuous, describes a noun. Mabuti marami tayong English teacher dito, So, continuous alignment. So, i-align mo, i-ayon mo, pero yung pag-ayon mo, ito ay tuloy-tuloy. Next year, siyempre, hindi pa natin alam ano yung message, ano yung mensahe ng Diyos na ibibigay, specifically for this church, Christ Faithful Servants na Palawan. Malay ba natin this will be the message of God, Hindi ko naman nakita yan last year. Nakita lang natin yan when 2026 dumarating na. Alright. And then, for this month, continuous alignment, we have God's abundant minds. The same thing, no plan for the whole year, what will be the topic, what will be the theme, but amazingly, every month, every week, in fact, merong ibinibigay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po? So, expect always something good is going to happen as you go to church and much more, listen to the Word of God. Kaya nga, for today, Diyos ng higit pa. Okay. That will be our specific message sa
araw na ito. Question, paano mo nakikita ang Diyos sa iyong buhay? 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Meron ka bang nakita? Kung paano mo nakikita ang Diyos sa iyong buhay? Not all of us pare-pareho kung paano natin tignan ang Diyos. But after the message, I pray and I hope magkakaroon tayo ng isang pananaw, isang paningin kung paano natin tignan ang Diyos sa ating mga kanikanyang buhay. And then, I can say, truly experience, makikita natin yung God's abundant minds. At makikita rin natin na ang Diyos ay Diyos ng higit pa. Maraming taong nakikita ang Diyos bilang parang galit. Parang galit. Lalo na pag may bagyo, lalo na pag may sakuna, lalo na pag may problema, lalo na kapag may kapagsubukan. Pag hindi na kaya, it seems we are looking God as an angry God. Okay. Sana hindi ganyan ang paningin natin sa ating Panginoon. Another thing, people looks at God, that God is a mysterious God. O sabi nila, yung parang may pagka-misteryoso. Pag sinabi mong misteryoso, isang bagay na mahirap, isang bagay na mahirap ipaliwanag, isang bagay na imposibleng maunawaan. That is a mystery. No? Parang nakikita natin, our God is a mysterious God. Para mo sinabing, hindi mo siya maunawaan kasi nga, mysterious siya. Kasi nga, mystery siya. At hindi mo na kayang abutin pa dahil ang tingin mo sa Diyos, that God is a mysterious God. Another thing is that, kung minsan ang tingin natin sa Diyos, that God controls everything. Parang lahat ng bagay, kontrolado ng Diyos sa iyong buhay. No? There is a danger of knowing that God controls everything. No? May nangyaring hindi maganda, may nangyaring maganda. Parang iniugnay mo that God controls everything. At pagka ganito ang buhay mo ngayon, nakikita mo hindi maganda, anyway, God controls everything. There is a danger on that, doon sa pangkaisipan na yon. Ano ba, may aksidente? Oh, God, inayaan ng Diyos na meron mga aksidente. God controls everything. No. Hindi po ganun ang Diyos natin. Na He doesn't controls everything. I think I have recall yung preaching ko last year yata. There are things God only controls. And what are those? Ito yung mga bagay na that is written to His Word. Yung lahat ng bagay na naisulat ng Diyos, yun lamang ang kanyang kontrolado. Ibig sabihin, yung kanyang sinabi lamang, yun lamang ang kanyang kontrolado. Not everything. Now, how will you know paano mo ngayon malalaman yung mga bagay na nakokontrol ng Diyos? Always, ano natin sabi natin last year, always go back to the manual. Alala nyo? Always go back to the manual. And what is that manual? That is the Word of God. Ngayon, maliban na magbago ang pagtingin mo sa isang bagay, mananatili kang status ko na lang. Kung ang tingin mo sa mga bagay-bagay ay ganyan na lang, so therefore, wala nang mag-i-improve. O tinatawag natin status quo. Ibig sabihin ng status quo kung ano ang umiiral sa anumang kalagayan ng ating buhay. Sa kalagayan niyo po ba ngayon, okay na po ba kayo? O meron ka pang nakikitang gustong pagandahin? Meron ka pang nakikitang gustong mailagay sa ayos yung ating mga kanikanyang buhay? Lahat ng may gusto pa, magsabi po ng yes. Sa buhay namin, o kaya sa buhay ko, yung mga kamag-anak ko doon sa Amerika, they always says to me na humble beginning. A person who started a humble beginning. Yun ang palaging binabanggit. Dahil alam nila kung paano nagsimula. Mamaya kwento ko na lang yung iba.
at not more destruction. With my 43 years with the Lord, masasabi kong malaki ang pagkakaiba ng buhay ko noon kumpara ngayon. Marahil yung ida, matanda pa yata akong pagiging Kristiyano kaysa sa kanilang edad. No? This year is my 43rd year bilang isang mananampalataya. And when I look back this 43 years of my Christian life, masasabi kong malaki ang pagkakaiba ng buhay ko. Bakit nagkaganon? Kasi nag-iba ang pananaw ko sa Diyos. Amen. Na dati, hindi kumikilala sa Diyos, pero nagbago ang lahat ng pananaw nung nakita ko ang Diyos pala ay totoo, ang Diyos pala ay buhay. At etong buhay na ito yung resulta ng aking pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya nga, dahil nakita ko ang Diyos, ngayon bilang ng Diyos ng higit pa sa aking inaasahan, higit pa sa aking naiisip, at higit pa sa maaari niyang gawin kapag tayo ay merong continuous alignment ng ating buhay for this year 2026. Munti ko na sabihin 2023, parang malayo na, no? 2026. Look at Ephesians chapter 3, verse 20. Okay. Siguro yung iba nabasa na to, yung particular verse na to, kasi I think nakailang alam mo ba ako ng nakailang AMB series ako. I think nitong month na to, konti lang kasi we came from vacation, And then I think 3 or 4 yata yung nagawa natin na AMB, and I've used this 4, yung particular translation, verse na ginamit ko. I think hindi ko alam anong day yun, yung Ephesians chapter 3, verse 20. Anyway, basahin natin. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa. Look at that. No? Sa Kanya na makagagawa ng higit pa. Sabi mo sa katabi mo, higit pa ang gagawin ng Diyos sa'yo. Okay. Sa Kanya na makakagawa ng higit pa, kaysa maari nating hilingin at isipin. Ako'y naniniwala, kapag nananalangin kayo, meron kayong hinihiling. At wala kayong hinihiling na hindi maganda. Amen? Lahat ng panalangin nyo, lahat ninyo, mabuti't maganda yan. Hindi kayo nanalangin, Lord, sana maaksidente ako bukas. Sana, hindi. No? Hindi tayo ganun manalangin, kundi lahat ng pinanalangin mo, lahat maganda, lahat mabuti. Now, anong pwedeng gawin ng Diyos? Sabi niya, sa Kanya na makagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. Kung ang inisip mo maganda, kung inisip mo mabuti, mas higit pa. Amen? Higit pa ang gagawin ng Diyos sa magaganda at mabubuti mong iniisip na gusto mong mangyari sa iyong buhay. And then, it doesn't end there. Yung iba kasi, it ends there. But when you look at the scripture, meron siyang kama. Ibig sabihin, meron siyang kadugtong. Kaya nga sabi, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin, kama, paano? Sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos? Hindi. Sa pamamagitan ng kapangyarihan na merong kadugtong, kumikilos sa atin. Hindi Diyos lang at mas lalong hindi ikaw lang. There is what we call tandem or there is what we call partnership. Bagamat wala tayong kapangyarihan na gumawa sa ganang atin, alright? Wala tayong kapangyarihan. Hindi natin kaya o tinatawag natin palaging kapos. Minsan naman, buong akala natin, Diyos na lang ang bahalang gumawa. Kaya nga doon napunta yung salitang bathala. Came from bahala na. Bathala na lang. So, bahala na. Na Pilipino ganun, bahala na. Sugod, bahala na. Sige, sugod na lang. Bahala na o bathala na. Hindi po ganun. Akala lang po natin yung ganun. Ang totoo, mayroon naman talagang kakayahan ng Diyos na gumawa sa bawat buhay natin. Merong kakayahan ng Diyos na gumawa sa bawat buhay natin. Sa bawat
taong merong paniniwala. Sa bawat taong merong pananampalataya. Okay. Pagka may paniniwala ka, meron kang pananampalataya, para mo sinasabing, merong kakayahan ng Diyos nang gumawa sa'yo dahil pinaniniwalaan mo siya, dahil pinananampalatayaan mo siya, and there, yun ang kapangyarihan mo na gumawa ang Diyos sa iyong mga kanikanyang buhay. Say amen. Pero, sabi nga natin, hindi lang siya. Sabi mo sa katabi mo, hindi lang siya. No. Hindi rin ikaw. Paano yan? Hindi siya, hindi ikaw. Saan yon? Di ba? Hindi lang siya, hindi rin ikaw, kailangan merong mag-uugnay galing sa Kanya. Kaya nga, nung umalis ang ating Panginoon, ano ginawa niya? Pinadala niya ang Kanyang banal na Espiritu upang sa gayon, ito ang nag-uugnay, ito ang gamit-gamit natin upang yung paniniwala mo sa Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu, ito ang mangyari sa ating mga kanikanyang buhay. Say yes. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Now, are you ready to align your mind to God's abundant mind sa kaisipang ito? Handa na po ba tayong mag-align? Hindi ko alam kung may generation dito. Sino yung nakapanood ng E.T.? Extraterrestrial. Yung mga kaidaran natin. Si Ate Chris, nagdakas din si Labs niya. No? Ibig sabihin, kaidaran namin naman. Ba't sige Kuya Jerry hindi nagtaas? Hindi siya siguro mahilig noon sa E.T. Extraterrestrial. Yun ang pelikula yon. Kasi during that time, tawag nito, kaya napapanood ko yung mga yan, ang lolo ko nagtatrabaho sa sinihan. Ang tatay ko nagtatrabaho sa sinihan. Ang nanay ko nagtatrabaho sa sinihan. No? Pati yung mga ibang lolo nagtatrabaho sa sinihan. So, ibig sabihin, araw-araw ako sa sine. Pag walang pasok. Diba? Kaya, marami akong kaibigan nun eh. Kasi pag gusto nilang magnood ng sine, sasama sila sa akin. Sabi, maghahatid kami ng pagkain. So, ibig sabihin, maghatid kami ng pagkain sa nanay, sa tatay, sa lolo, gano'n. Pagkatapos, yung mga kasama na sila. Tingnan mo, lit-lit lang dalawang naghahatid, Ang purpose nun, para makapanood na sine ng libre. Noon kasi may mga sine-sine pa, ngayon halos mall na lang yung mga sinihan. Ay, pati pala yung mga auntie ko, sila yung checker. Sila yung bago ka papasok sa sine. Sila yung talagang pagpasok mo, auntie mo, operator mo, tatay mo. Ibig sabihin, parang itong may-ari ng sinihan. Diba? Kaya nga yung mga pinapanood ko ng sinihan, na-memorize ko eh. Dahil 4-5 beses nauulit ko. Pagka walang pasok, memorize ko na. Pag kinukwento ko, para ka nang nanood ng sine. Kasi, nakwento mo na. Okay. So, alignment. Anong buhay ang gustong makita at maranasan sa taong ito? Pag wala kang gustong makita, wala kang gustong maranasan, para mo sinabing, ganyan ka na lang sa buhay mo. Kasi wala kang gustong makita eh. Kasi wala kang gustong maranasan eh. Ito yung buhay na sabi mo, come what may. Kung ano na lang ang mangyari. Di ba? Kung minsan in-spiritualize pa natin, kung ano na lang gustong gawin ng Diyos sa akin. That's not the case. So yun ang buhay ng come what may. Sino may awit noon? Air supply. Alam pa ng mga, buti na lang, hindi ako singer. Sana awitin ko yung come what may na yan. Pero parang matas yata yung kanyang tipa. Okay. Isa sa mga bagay na kailangan nating baguhin sa ating kaisipan o konsepto patungkol sa Diyos. No? Meron tayong kailangang baguhin sa ating kaisipan. Meron tayong kailangang baguhin konsepto, yung paningin at patungkol sa Diyos. At kapag binago nyo to, hallelujah, merong maganda at merong mabuting mangyayari at gagawin ng Diyos sa ating mga kanikanyang buhay. Kaya nga sabi natin kanina, yung verse, sa Kanya na makakagawa ng higit pa. One of my auntie in Virginia, ang auntie kasi sa amin tawag Dara.
Dara is auntie. At least meron na kayong alam na Kapampangan ngayon. Ano yung auntie? Dara. Ano yung uncle? Ang galing nyo talaga, ano? Pagka daw, Kapampangan, pagka daw babae, Dara. Tapos pag lalaki, sabi nyo, Daro. Binalitan nyo yung langling buhay namin na Kapampangan, ano? Anyway, pwede ako mahaba ngayon kasi may lunch naman tayo. Oh, hallelujah. So, pagka babae, Dara, pagka, siyempre yung mga Kapampangan dito, alam na yon, si Ate Beth, si Ate Terry. Naku, wala yata yung mga Kapampangan dito, ah. So, pagka uncle, ang tawag ay Bapa. Ayan, Bapa. Okay? So, Darang Kari, ganon. Bapanchito. O yan, ibig sabihin, uncle at saka auntie. Noong nandun kami sa Virginia, okay, sabi nga ni Ma'am Weng kanina, meron pang hangover. By the way, all this illustration, humingi ako ng permission sa kanila. Kasi it is a live broadcast eh. Mamaya gagamitin ko yung mga pangalan nila. Nag-approve naman sila. Kaya I can share the story. And I can name drop. Pwede ko silang sabihin kasi nag-approve sila. Pag hindi sila nag-approve, I will just tell the story, but I will not mention their name. Ayan. So, sabihin, kailangan merong respetuhan sa isa't isa. Okay. Sabi niya, nung sinasabi niya to, she is in teary eye. Yung pag may sinasabi kayong, pag nangilid-ngilid ang luha mo sa mata, that is something serious. No? Sabi niya sa akin, lawen mo nane. Dati at yutamo mo Miranda. Ngeni at yutana Amerika. Alam ko hindi nyo naintindihan. kaya itatranslate ko, di ba? So, ito yung kagandahan na kung minsan na yung language, Actually, Chinese yung sinabi ko na yun, eh. Hindi nila na... Kasi, kinote ko yung mismo salita niya, di ba? Lawen mo nane, even the expression, Dati, atyutamo mo Miranda, ngeni atyutana Amerika. Dati, doon lang tayo sa, yung Miranda, it is a street in Angeles. Dati, atyutamo mo Miranda, and then we live on that place as a compound. Dati, atyutamo mo Miranda, Tiri Ashe, Pero ngayon, tingnan mo, pares tayong nasa Amerika. In her teary eye, mangyak-ngyak siya, Siyempre, pagka mangyak-ngyak yung kausap mo, sabi nila, wala daw akong emotion eh. Parang gusto ko na rin umiyak. So, siyempre, na-touch ka, di ba? Which is true, Dati, doon lang, and she feels, bakit ganon, mangilid-ngilid ang mata niya? Simply because, she feels the humble beginning of our lives. Naramdaman niya yung paano kami nagsimula. Okay. Miranda parang street in Angeles City, downtown. Parang town proper siya. Na parang pag dito, i-compare mo sa Puerto Princesa, kasi hindi ko kayo lahat madadala dun eh. Pero yung iba nadala ko na dun, This is a street, parang dito kumpara mo, parang Malbar. Yan. Merong main road, I think Santo Rosario yata yun, o Santo Inchero yung main road. Tapos, next road is Miranda. O, ibig sabihin, it's really in the downtown. Parang dito, anong meron natin dito? Rizal Avenue. Ano yung secondary road? Manalo, Malbar. So, parang ganun yung description niya, And then, out of that street, meron kaming pinaka-main gate. Ibig sabihin, yung mga main gate namin, lahat kami nakatira sa isang compound. Isa lang ang dadaanan mong gate. Kaya pag gusto mong harangin yung mga tao walang lumabas, talagang harang, wala kang kalalabasin. And then pag lumabas ka, you are already on the tinatawag nilang Miranda Street. Pero sila, Darang Kare, ayan, auntie, diba? Meron silang sariling gate. Kasi, sabi niya, nakatira sila sa City Hall. Nakasila sila sa Municipal Hall. Ang description niya kasi,
doon sila nakatira, doon sa pinakalolo. Kasi yung lolo na yon, meron silang 6 na magkakapatid. At isa doon, tatay niya. Ayan. At sila, nakatira sila doon sa malaking bahay, ang tawag niya doon, City Hall. Ibig sabihin, pagka City Hall, lahat ng biyaya, lahat ng magaganda, lahat ng kayamanan nandun. Kasi nandun ka sa pinaka, City Hall. Okay? Now, we live in a compound na kami lahat na magpipinsan-pinsan. Doon lahat nakatira. Yung mag-asawa, meron silang 6 na anak. Okay. Merong tawag na Ben, Aming, Maning, ganda ng mga pangalan noon, ano? Perla, at saka Nati, at saka Ising. Yung kanilang magulang, yun ang gitna, yun ang Ising. So imagine, yung 6 na magkakapatid na yon, meron silang mga anak. Nakatira sila lahat doon sa compound. Except for one, yung Nati. So, ano naman siya sa Balibago. Ayan. So, yun naman ang bakasyonan namin na yun ang pinuntahan naman namin sa California, sa Sacramento. So, yun ang pinuntahan namin yung Frida na tinatawag. Pero ngayon, karimo ng kwento. Installment yan eh. Next year, iba naman. Next Sunday, iba naman. Kasi yun yung nakaukmalang sa mensa series pala siya, no? Okay? Para exciting, di ba? Series siya, di ba? So, tapos, sila yung napuntahan namin, And then, si Darang Kare, ang nanay niya, Lola Ising, sila yung nandun sa Virginia. At saka, si Bapang Chito, yun din. Dalawa silang magkapatid Chito and Kare, nandun sila sa Virginia. Tapos, yung isang anak nila, nakasama nila doon si Camille. Yun ang anak ng Chito. At sila yung stay namin doon sa, tawag namin doon sa Chito noon, boss Boss Chito. Kasi, yun pag may rami ng pagkain, nagsasabi na sa amin, tara, punta tayo sa kanila. Punta tayo sa City Hall. Maraming pagkain. Sabi niya, kunwari maglalaro kayo. Sige, maglaro. Maglalaro. Siyempre, pag sinabi mo, pagkain. Di ba? Ikaw pa naman na hindi sanay kumain ng sandamakmak na pagkain pagkarami-rami, talagang pag sinabi ang pagkain, talagang ang tenga mo pumapantig, gusto mong pumunta. Kasi yung mag-asawa na yon, mahilig talaga silang magluto. At kung magluto sila, kawa-kawa. Alam niyo yung kawa-kawa? Marami. Di ba? Katuwaan nila yung magluto. Kaya nga, pagdating ko doon sa kanila, yun ang unang tanong kaagad nung Lola Ising. Anong buri mong luto? Anong gusto mong ulam? Siyempre, nagtatanong. Ako naman, sasabihin ko kung anong gusto ko. And then, she cooked everything na sinabi ko na luto niya. At pag magluto sila, hindi eksakto. Sobra-sobra. Hindi bitin. Talagang pag kumain ka, pipilitin ka pa, sige, ubusin mo, kain ka pa, kung pwede, talong-talong ka pa. Meaning to say, talagang, marami, So, ganun ang ginagawa nung Chito. Yung laro kasi noon, iba yung laro ngayon Noon, yung laro namin noon, yung tumbang preso, alam niyo pa yon? Yung pipit-pitin ng lata, tapos mayroon kang tsinelas, babatuin mo gano'n, pag tumumba, tapos kukunin mo, ibabalik mo uli. Yun ang tumbang preso. Meron din namang Chinese garter. Alam nyo, yung Chinese garter? Di ba? May garter, talagang tatalunin mo. Nakaka-relate pa yung mga kapanahunan noon, Okay? Alam nyo rin yung piko. Di ba? So, we're in compound So, yun ang laro. Tumbang preso, Chinese garter, piko. Alam nyo yung maro? Hindi nyo na alam. Ang galing nyo talaga. Ang galing nyo talaga, Alam mo nyo pa yung mga, hindi na nilalaro. Yung mga ganun-ganun na yun, di ba? Alam nyo pa rin yung, lemborak. Ang galing nyo talaga, Kala ko Kapampangan na salita yan. Alam nyo pala, Paano yung mga new gen yan, hindi makasabay. Tanungin nyo na lang sa nanay nyo.
Na yan ang limborak sinasabi ni Pastor. Ano yung maro? Ayan, naglatanong na yata si Lebron. Ano na yan yung maro, ano yung limborak. So those things yung mga laro noon. Meron pa yata yung luksong tinik, alam niyo yun? Yung paa, tapos ano, tatalunin. Oh, hallelujah, relate kayo sa story ko ngayon. Diba? Those are the things na laro. Ngayon, pero pagka nandun kami sa pinaka-city hall, okay, iba yung laro namin. Larong mayaman. Yung laro namin noon, Monopoly. Alam nyo yung Monopoly? You buy particular properties, bibili ka ng estate, o yung mga hindi alam, mag-research na lang kayo, no time to express, paliwanag, ano? So, ang laro namin, pang mayaman, board game. Tapos meron boardwalk doon, ano. And then, natiri-ay na naman ako nung sinabi niya, lawen mo, tingnan mo, no, sabi niya. Dati, nilalaro lang natin yung Monopoly. Board game. Nilalaro lang natin yung Monopoly na board game. Kasi nakikita natin doon yung Virginia, Kentucky, Pennsylvania, different state doon. Boardwalk. Pero ngayon, sabi niya, nandito tayo, naglalakad tayo. Sa totoong lugar, sa boardwalk, sabi niya, naglakad kami doon. How many, 42 station. 40 station. Naglakad kami doon. Nabot na yata ako ng 20,000 steps. Sabi ko, pabalik. Papunta at saka pabalik. And then, look at the number step. Nagkukwentuhan lang kami. Storytelling. Saying, dati naglalaro lang tayo ng ganito, pero ngayon, nandito na tayo. Sabi. So, it's really touching yung mga story na ating na nakikita na ganon. Sabi pa rin nila, yun nga, nilalaro lang when you look at it, di ba, how amazing yung buhay. How amazing yung dati, yun ang sinasabi nating hindi mo sukat akalain. That will happen. And that place na parang City Hall, na ngayon ay dumating yung time na ito ay nabenta. And then, nagkahiwa-hiwala yung other kaya hindi ko alam na napunta sila sa iba't ibang lugar. Okay? Kaya, shout out sa kanila, sa kanilang story na tinatawag. That was in the Virginia. Yun ang sinasabi nating isa sa mga bagay na kailangan natin baguhin, yung anong ating paniningin, anong ating konsepto, dahil pag hindi mo binago, ganyan na lang tayo. Pero pag binago mo ang kayang gawin ng Diyos, all these things, ito yung pagkilos ng Diyos sa bawat naniniwala, sa bawat nananampalataya sa Kanya. Hindi man kayo makapunta sa lugar na napuntahan namin, alam ko God will elevate your life. Maaaring padala kayo ng Diyos sa buwan, sa buwan pala, mas matindi pala ang pamasahe doon, Padala kayo sa outer space. Di ba? Malay nyo merong buhay sa Mars, kayo yung una-una makakita doon, sasabihin mo, akin lahat ito. So, meron at meron gagawin ng Diyos sa bawat naniniwala sa Kanya. And then yung siya naman papiyaw, si Darang Len naman, sabi niya, ito yung Darang Len naman, kapatid ni Pastor Gerard. Okay. At anak nung bunso ni Apong Perla. Sila naman yung pinuntahan namin sa Florida. And then, sabi niya, sa kanya may rhyme . Sa kanya may rhyme sinabi niya. Sabi niya, dati Miranda mo Nyeni, Florida na sabihin, dati daw sa Miranda lang kami, pero ngayon, nandito kami sa Florida. Kaya sa kanya, medyo may rhyme yung kanyang sinabi. Okay? Yung isa naman, sabi niya, dati balibago tamo magbakasyon, Ibig sabihin, bakasyon na namin balibago. Yung balibago, parang another barangay ng Angeles. Kasi kami, barangay Santo Rosario, nandun ang Miranda.
tapos balibago. Parang nasa Tinigiban ka, nagbakasyon ka sa Irawan. Ganun lang kalapit. Sa amin naman, pagka kasi sa balibago, nandun ang Clark. Nandun ang Clark Air Base. Nandun ang tinatawag nilang, Sin Street. Okay? Sabihin, Sin Street yun ang mga Fields Avenue. Okay? Lahat ng mga, lahat ng mga malalaswang bagay, parang nandun sa, parang mga club na tinatawag. Pag nakarab sa yung haba-haba ng damit, pag tumalikod, alos walang damit. So, medyo deceiving, So, doon ang place na yon. So, pero yung place nila, hindi naman doon mismong bakasyonan namin, Doon sa, within that boundary. Kaya sabi niya, dati bakasyonan natin, balibago lang, sabi niya. Pero ngayon, ang bakasyonan nyo, Amerika. Sabi niya, malaki ang ang pagkakaiba. Okay. So, those are the things na malaking pagbabago sa buhay na meron kang tinatanaw, meron kang magandang tinitingnan, pero ang pinakapundasyon kung paano mo tignan ng Diyos sa iyong buhay. Alam mo ba na naisip na ng Diyos ang lahat ng bagay na inilagay niya sa kalupaan at lang lahat na ito ay naglalayong dumami? Okay. Magsisilbing pagpapala sa lahat, kagaya ng mga puno, isda at hayop. Walang puno ang hindi dumarami. Yes? Wala ring isda, pag namatay, wala nang isda. Tama? Wala ring hayop na hindi nagmumultiply. Alright? Lahat ng mga ito dumarami. Bakit? Kasi merong binhing nakaugnay sa bawat nilalang ng Diyos. Kaya ito ay dumarami. At parami pa rin ang parami. Sagana ang lahat ng bagay. Kahit na dumami pa ang kukonsumo, hindi mauubos ang lahat ng nalikha ng Diyos. Hindi po mauubos yan. Nakakita na po ng Diyos yan. Kaya huwag kayong mag-alala. Baka maubos ang isda. Wala na kayong mabibiling galunggong, wala na kayong mabibiling lapu-lapu. Kaya bilhin mo na lahat ng lapu-lapu. Bilhin mo na lahat ng isda. Hindi po. Kahit po dumami ang lahat ng tao, lahat ng ginawa ng Diyos, hindi po mauubos. Amen. In fact, they will multiply and multiply and multiply. Dahil lahat ng ginawa ng Diyos ay ganun talaga, hindi mauubos. In 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Kaya ng Diyos. Sabi mo, kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng pagpapala. Hindi, may kadugtong. Masaganang pagpapala. Look at that. May adjective na naman. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala. Saan? Sa lahat ng bagay. Hallelujah. Upang, maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabubuting gawa. Kasi kung minsan ang gusto natin yung, kaya ng Diyos na pagkalooban ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay. Sabi niya, upang maging masagana kayo, period. Pero hindi siya period. Merong kadugtong sa lahat ng kaya masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, merong layunin. Upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabubuting gawain. Kuminsan kasi kaya hindi na pagpapala, sa hangarin pa lang, hindi na maganda. Pero hanggat tama at angkop nakaayon sa gustong mangyari ng Diyos sa ating buhay, mangyayaring lahat ng kanyang sinabi. Remember, sa Diyos palaging masagana sa lahat ng aspeto ng buhay. That is God. Okay. Sa lahat ng aspeto ng buhay, masagana. Alisin nyo sa inyong kaisipan na
makaraos lang. That is the kind of, hindi ganon ang kaisipan ng Diyos. Para makaraos lang. Kaisipang Pilipino yon. Okay na to, basta makaraos lang sa buhay. Ang tawag ko dyan, false humility. Pero ang Diyos, hindi po siya Diyos na gusto makaraos lang. Hindi rin po siya Diyos na pagkakain ka, okay lang, basta malamnan lang yung tiyan ko, okay na yon. At least yung kinain ko, okay na basta umabot sa sikmura ko, okay na. Naalala nyo yung during our old days, sabi nyo, parang yung pagkain, rasyon. Para si Mamoyeng nakwento niya doon, pagkaisda daw, rasyon. Diba? Tapos yung mangga, rasyon din. Diba? Biyak. Kung minsan nag-aagawan pa sa buto eh. Ewan ko ba't pinag-aagawan ng buto, no? Wala namang laman. Sabi nila kasi yung buto, pwedeng laro-laruin, parang matagal, Nag-aagawan even during our days, gusto nila buto. Ngayon, pag gusto mo buto, talagang pag biniyak ko yan, sasagarin ko. Patay, walang matitira. Okay? That is not the kind of God na meron tayo. Ang Diyos, masagana kung magpala. Sabihin sa katabi mo, ang Diyos masagana kapag magpala. During our vacation in 3 states, Florida, Virginia, and California, saang lugar man kami mapunta, ang daming pagkain. Unbelievable. Tapos na ako kay Kare. Kaya tumaba. Tapos na ako kay Kare. Punta naman ako kay Len. Yan. Next Sunday na yung ibang installment. Nung confirm na, we have the tickets, we have the visa. Ang unang tanong niya kaagad sa akin, sa bagay, kami na rin ni Ma'am Weng, kasi yung messenger niya, messenger ko rin. Kapag ka nagte-text kayo kay Ma'am Weng, dapat pakiramdaman nyo kung ang sumasagot ay ako, okay? Ang sumasagot ay si Ma'am Weng, di ba? So, pag straightforward, direct to the point, ako yon. Pagka si Ma'am Weng, ano pa yan? Si Ma'am Weng talagang yung personality niyan, pati sa text, ano pa yan? Medyo, pa siya, malambing pa siya doon sa text. Kaya ngayon, now you know, sabi. Yung mga nandito sa church na ka-messenger nila si Ma'am Weng. Alright. Kung minsan naman, huwag kayong magalit sa kanya. Kung minsan, akala mo nabuksan niya, ako pala ang nakabukas. Hindi ko alam sagutin kasi hindi ko alam ang kwento. Ayan, pero pag alam ko ang kwento, sasagutin ko rin ayon sa kung paano sumagot si Ma'am Weng para hindi masyadong alataan. At least nasagot kita. Yung unang tanong niya sa akin when everything's well, nag-message siya sa akin. Sabi niya, anong food ang gusto nyo? Imagine anong food ang gusto nyo? Sagot ko, ako prutas lang, buhay na. Yun ang sagot ko sa kanya. Kaya pagdating namin doon, merong strawberry, merong raspberry, lahat yata ng berry. Nandun, lahat ng klaseng all berries is nandun. No? And every day, kasi alam niya na ako bago kumain, prutas muna. So, yan. So, siyempre, naalaman nila na gano'n, hindi na ako opera ng kape. Kasi sila, kape-kape. Gano'n. Pati even in Virginia lang sila, kape-kape. Pati sa Sacramento, kape-kape. Parang nanibago sila sa akin, ako, prutas. And then, they prefer those things na nandun. Okay? Siya yung naging parang Marta. Kasi lahat, he cook everything, aga siyang gigising, yung Len, no? Aga siyang gigising lahat, gusto niya, maayos lahat. Parang pagising mo, nandun na, nakain na lahat. Nanibago ako. Ang laking pagbabago sa buhay ko.
Diba? Kasi, si mama yung walang changes, ganun talaga yan eh. Gusto niya, kakain na lang siya, ganun. Ako, ang laki ng pagbabago, ano? Kasi sa umaga, gigising, maaga, talagang luto, everything. No? Pati, nataw, nandiyan si Nadjan, nandiyan yung mga asawa ni Jan, si Lynn, si John nandun din, ano? I prepare everything. Kaya, ilang days kami doon? 5 days, 7 days yata. Pero tumira kami sa isang hotel minsan eh. Hindi ako makapaniwala pag gising ko, wow, amazing, unbelievable. Yung mga prutas na kinakain ko doon, hindi ko kinakain dito. Kasi hindi lang sa wala. No? Ibig sabihin, malayo ang itsura. Yung strawberry dito, ang hawak mo, ganon. Pero doon hawak pag strawberry, ganon. You need to say, no, malaki. No? Yun, hindi mo pwedeng isubo isa. Kagat lang. Pero dito, subo, lunok, okay na. Kasya, di ba? A very big one. It's really amazing. So, meaning to say, they prepare all these things. And even he put up in a hotel doon, sa Orlando. Kasi, every day, we go to a theme park. Sabihin, we go to SeaWorld, we go to, tawag nito, basta yun, marami. 5, hindi natin daan. So, all those things, marami din. Every day, nandun. Wala kaming ginagawa doon, puro mamasyal. Mamasyal, kumain, matulog. Oh, sarap ng buhay, For 7 days. Nilagay nga kami sa hotel. Kaya lang, gabi-gabi, sinusundo naman kami doon sa park. From their place to Orlando, para kang nagbiyayeng Aborlan to Puerto. Gabi-gabi, susunduin ka sa park. No. Tapos, dadaling ka sa hotel, i-dinner ka pa nila. Tapos tanungin, kakain kami yung lugar na, o yung pagkain na hindi namin kinakain. They always find ways. Siyempre, gusto na lang ipakain, gusto nila sa amin, servisyon na, yung wala dito. Okay? Kaya nga minsan nag-post ako, no? Nasa Jollibee ako. Sa kailan ba, saan lugar ba yun? Nung nasa Virginia. Virginia yata yung nasa Jollibee ako. Parang ganon. Nandito ako sa Jollibee Junction. Yung menong gusto, mag-text na para dadalhin ko dyan. Parang nag-post yata ako ng si Ate Ayan na Jollibee. So meaning to say, it's really amazing yung things na ginawa nila. All of them, they do it, they express it in an extra mile of service. I think galing yun sa kanilang puso. By the way, sila lahat ng nag-asikaso ng mga tickets namin, they always try to make sure na okay na ba yung ganito? Hindi ka nila bibitawan hanggat hindi ka pa okay. They want to make sure all is well. Kasi gusto nila makarating kami doon sa kanila. Iba yung nagyayaya na gusto kang papuntahin kaysa sa nagyayaya lang. Mararamdaman mo yun eh. But talagang nagyaya sila, talagang gusto nila kaming makarating doon. Gusto nilang iparana sa amin what they really experience on that particular place. Meaning to say, there is an extra mile of their invitation to us to be there. Yun ang masaganang pagpapala na masasabi nating galing talaga sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang buong sangkatauhan at ang lahat ng narito ay naitakdang pagpalain ng kasaganan at hindi magkukulang kailanman. Sabihin sa sarili mo, ako yan. Woo, hallelujah. Naitakda. Di ba? Lahat, buong tao, sangkatauhan, lahat ng narito ay naitakdang pagpalain ng kasaganan at hindi magkukulang kailanman. Mangyayari ngayon ito, depende sa'yo kung paano mo ito
titingnan. Kaya nga, tingnan ito sa pamagitan ng kaalaman patungkol kay Kristo. Yes? At sa pamagitan ng kapahayagan ng kanyang salita. You have to look at it on the side of kung sino ang Diyos, kung sino ang Kristo. Bakit? Kasi sa kanya nagmumula ang lahat ng pagpapala na naihanda para sa katauhan. Para sa bawat isa sa atin. Okay? But you cannot talk to God anymore. Of course, you talk to God in prayer. Pero ang Diyos ba sumasagot din ng oo? In an audible voice when you pray? No, I don't think so. He answered through His Word. In fact, hindi ka pa nananalangin, may sagot na ang Diyos. Ang tanong, hindi mo lang alam ano ang sagot. Kasi hindi mo nakita doon sa kanya salita. All our prayers, all our needs are all provided. It was written in the Word of God. That's why, nandito yung pagpapahalaga natin sa salita ng Diyos. Alam mo ba na ang lahat ng nangyayari sa mundo ngayon na hindi maganda ay hindi dahil sa Diyos? Yes. Lahat ng nangyayari sa mundo ngayon na hindi maganda, ang lahat yan ay hindi dahil sa Diyos. Ang mga ito ay bunga ng kasalanan. Ang lahat ng ito ay bunga ng kasalanan. Kaya nga, kapag gusto nating makita ang Abundant Minds theme for this month ng Diyos na higit pa, topic natin for this particular Sunday, huwag natin siyang tingnan through the filter of sin and darkness. Hindi natin siya dito makikita. Yung kasaganaan, the God's abundant minds, hindi mo siya makikita purely on the things of this world. No? Hindi mo siya makikita in your environment kung ganun mo siya tingnan. Okay. Kaya nga, ang gawin natin, una, by the way, ang kasalanan ang nagdulot ng kakulangan at kawalan sa buhay. Kaya merong sakit, merong katamaran, merong kahirapan, pili na kayo dyan. Huwag niyo pipiliin, kasakiman, merong awayan, merong nakawan, o lahat ng uri ng katiwalian o corruption dahil sa kasalanan. Maging, bakit merong namamatay? Dahil din kasalanan. Ang lahat ng ito dahil sa kasalanan. Wala sa Diyos. Say yes. Kaya nga, huwag nating tignan yung kasaganan ng Diyos sa mga pangyayari o sitwasyon na nakikita natin sa mundo. Kasi pag doon mo tinignan ang kasaganan ng Diyos, hindi ka mananagana. Bakit? Imposible sa bagay na nakikita mo. Amen? Kasi makikita mo lang, you're so disappointed sa nakikita mo pa lang. Ngayon, bayaran ng taxes. Maraming nag-iisip, pagbabayad pa kaya ako ng tax. Diba? Kasi nakikita mo na, imagine mo, tingnan mo anong pinagagawa ng mga opisyalis natin sa gobyerno. All those things. Nanghihinayang ka. Pero, you have a duty as a Filipino citizen. You have to pay your taxes. Amen. Kami po, bayad na. Local and, ang tawag nito? Local taxes and the usual taxes. Kaya nga, pag tinignan mo sa ganitong aspeto, yung kasaganan sinasabi ng Diyos, hindi ka mananagana. Because every now and then, you are always being disappointed. Kaya nga, huwag nating tignan yung nakikita nating pangyayari o nakikita nating sitwasyon. Hindi mo ito makikita sa mundong ito dahil feeling mo palagi ka na lang palaging kapos sa buhay.
Parating pa lang ang sahod, paubos na. O kaya naman yung iba, ubos na. Wala pa, ubos na. Okay. Hindi ka makagawa ng maganda at mabuti. Kasi lagi mong iniisip, palaging kulang. Okay. Kaya kung ang kaisipan nila ganon, baka hindi kami nakapunta doon. Imagine, hindi biro-biro yung ginastos nila. No? For us. Diba? Sana, tawag nila, ipon na nila yon. Okay? Ang mura pa naman ng sahod sa Amerika. Ang minimum yata doon, $20 per hour. Ang mura, no? 20 lang. Eh tayo, magkano sahod natin? $20 per hour. Pag ginompute mo ng peso, mag-isip ka, 20 times 50 na lang. Oh, magkano yon? 100. 1,000. 1,000 per hour. Pero hindi, going $69. 1,200 per hour. Diba? Ang mura ng sahod doon, $20 lang per hour. 20. Kasi sa bagay pala, peso tayo. And then, tignan mo, how many hours you will work. Okay. 1,000 per hour, sabi mo, times 8. Oh, 8,000 ka per day. Ang liit. Ano? Sa buwan na sahod. Punta na tayo sa Amerika. Pero yung gastos, yun. Gastos, di ba? Yung nakita kong, tawag nito, na sombrero na hindi ko binili. Sombrero lang. At least, ang binili ko doon, ang kinukulong yung message. Abundant minds. Kaya magpasalamat tayo. Meron tayong Pero may impact siguro yun. Sabi ni Jasmine, Daddy, pag binili yun, siguro may impact. Diba? Habang nagpipress ka, suot mo, abundant minds. Galing sa California. Di ba? So, pag gano'n titingnan mo, manilit ka sa iyong sarili dahil tingin mo parang wala kang kaya. Pero pag tinignan mo sa lente o pananaw ng Diyos, ayon sa kanyang salita, sa Diyos walang imposible. Sa Diyos walang maliit. Lahat sa Diyos, malaki ang tingin ng Diyos about isa sa atin. Say amen. Tignan ang kasaganaan na meron sa Diyos. Tanging sa kanyang salita, at dito natin ialayan ang ating buhay ng tuloy-tuloy. Tingnan ang kasaganan na meron sa Diyos. Paano malalaman? Going back to the manual sa salita. Tanging sa kanyang salita at dito natin i-align ang ating buhay ng tuloy-tuloy. Dito natin i-align. Pagka nakita mo, nalaman mo, i-align mo ang iyong buhay mo. Kasi pag hindi mo in-align, yung nakabalot doon sa salita, hindi mo mararanasan. Bakit? Hindi mo iniayon. Ayon doon sa pagkaunawa ng salita ng ating Panginoon. Hindi magtatagal, hawak mo na ang kasaganan ng Diyos sa iyong buhay. Malay natin, hindi pa tapos ang taon, nararanasan mo na ang biyaya at kasaganan ng Diyos. Hawak kamay. Hawak na natin ang biyayang ito na hinihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Palakpakan po natin siya. Remember, maaga pa, 10:51 pa lang, meron pa akong 9 minutes. Sabi ni Ma'am Mali yata. Para medyo umaba ng anyway, nag-enjoy naman kayo sa kwento. Anyway, next Sunday, series 2. Subscribe na kayo. Wala pa kayo kay Marcel, wala pa kayo kay Elmer, wala pa kayo kay Joy. Wala pa kayo kay Frida, wala pa kayo. Mag-subscribe na kayo. Parang teleserye, Okay. Of course, ang Diyos ay Diyos ng kasaganaan. Always remember that. Our God is an abundance God. Siya, Diyos ng extravagance. Parang meron nata ako na-preach last year, God's extravagant goodness. Yan, I recall ko na. Anong buwan yon?
January yata yun, di ba? Tapos February, God Extravagant Love. O sino makapag-memorize ng 12 dito for 1,000? O recall. Sabi na, review. Mamaya, you will enjoy the fun games doon sa ano natin, ha? Sa event natin, ano? Magre-research na sila niyan. Ang Diyos natin siya ay Diyos ng higit pa. Much, much, much more. Yun po ang Diyos natin. Kaya nga, continuous alignment and God's abundant minds. Say yes. Matthew 14, 20, 21. Ang lahat ay kumain at nabusog. Mamaya yan sa inyo. Pagkatapos, ay tinipon ng mga alagad ang labis na mga pinagpuputol-putol na tinapay at nakapuno sila ng ilan? 12 kaing. Alam niyo yung kaing? Yung tikles. Tikles, okay. 21, ilan ang pinakain? Mga 5,000 lalaki. Bukod pa sa mga babae at mga bata ng ang mga kumain. Sorry na lang sa mga babae, noon hindi kayo binibilang. Ang binibilang lang lalaki. Okay? So, pag nag-mention ng number, lalaki yon. Hindi kasamang babae, hindi kasama bata. 5,000. So, familiar yung talatang ito, feeding of the 5,000. Kaya nga nagkaroon tayo last year, di ba? City of the Living God. Celebration natin. Feeding the 5,000. Nagpakain tayo doon sa Coliseum. Okay? Nakarating ba yung mga... Then, in Matthew 14, kasunod ng 14, 15. Okay. Yung 14 pangyayari sa 14, pangyayari sa 15, magkaiba. Pares silang feeding, pero magkaiba sila. Kasi, di ba sila in numbers? Sabi niya, Matthew 15, 37, 38, silang lahat ay kumain at nabusog. Parehas sila. Kumain, nabusog. Walang sinabing, kumain, nabusog, nagreklamo. Walang... Basta, ang problema nila kasi, nabusog sila masyado eh. Lahat ay kumain at nabusog. At, nakapagtipon sila ng 7 kaing. Na puno ng mga labis na pinagpuputol-putol na pagkain. Ilan sila? May 4,000 lalaki. Ang kumain bukod pa sa babae at saka bukod pa sa 2 bata. Sa mga bata. These are 2 different story. Iba yung, ano lang yan, nagkamali lang yan, 5,000 yan. Hindi. These are 2 different story. Nagpakain siya ng 5,000, nagpakain siya ng 4,000. But there is one thing common sila. Nakakain, nabusog, may sobra. Ni Sharon. Noon wala pa Sharon eh. Alam mo noon, imaginein ko sila during that time, kumakain sila, magang-magana dito, may hawak pa. Tapos may hawak, baka may hawak sa kilikili, mayroong talagang lahat ng kasukasan na kumakain na gano'n, kaya nalalaglag. Hindi na niya mahawakan. Kasi walang supot-supot nun eh. Oh. Ngayon meron, anong tawag nito? Hindi, pagka kumakain ka kasi, walang tiklis eh. Kung ano lang yung kaya ng kamay mo eh. Kain ka, kain din. Busog. Tapos, meron pang umuwi sila, may hawak, pero hindi nila mahawakan, nahulog. Di ba? Walang paglalagyan. Kaya kain ka lang, mabusog ka, magdala ka. Ayon sa hawak mo. Ngayon, pagkakain may bag. Malabas na naman. Kain hanggang gusto. Di ba? Tapos may dala-dala ka agad ng yan. Tapos bak sumobra, noon is different. One thing is common, pare silang nabusog. Kumain sila hanggang gusto nila. At yung sumobra, hindi naman pinabayaan ng Diyos. Ano ang ginawa niya? He tasked the disciples, kumpunin nyo. Bakit? Ipunin ninyo. That shows, ang Diyos hindi siya Diyos na waldas. Kung hindi, tawag nito, inaayos pa rin niya. Masinop
Salamat sa salitang Tagalog. Masinop siya. Upang sa gayon, pwede pang bitbitin, pwede pang makain muli ng bawat kukulangin. Okay. Yung una ginamit, 5 tinapay, 2 isda. Yung isa naman, ginamit 7 tinapay, pero hindi minention ilan ng isda. Kaya magkaiba talaga sila. Magkaiba sila ng tagpo. No? Different sila. 7 tinapay, tsaka ang ginamit na term, ilang mga isda. So, yun ang naging pangyayari. No? Now, yung mga alagad, tawag nito, takot na takot. Kasi, ang dami nila, pagod na pagod, gutom na gutom. Wala silang dalang pagkain. Tapos sabi ng Diyos, kaya nga ang mga alagad, gano'n, ano tawag nito? Lord, paalisin na po natin sila. Pauwi na po sila. Kasi at the back of their mind, wala silang mapapakain. Tingnan mo. Hindi, sabi na Lord. Paupuin nyo sila. Naku, mas lalo silang na problema. Naku, pinaupo na, eto na. Diba? Problema, pinaupo na sila. Tapos, buti na lang, merong bata. Tingnan mo. Yung bata, hindi madamot ang bata. Meron siya ibinigay. Yung kanyang tinapay at saka yung isda. Ibinigay sa bata. Sa tingin ko, yung mga alagad, meron ding mga tinapay yan. Meron ding mga isda yan. At yung mga ibang tao. Pero, tinago nila on their own. Pero hindi nakasulat sa Bible. Huwag sabihin, si pastor, dinadagdagan niya yung Bible. Ano? So, it's just only, tawag nito, imagination. Look at what is happening. And then, buti na lang yung bata. Nung ibinigay sa Panginoon, ano nangyari? Dumami. Amen? Dumami at napakain yung ganon, karami. Yung mga nag-aalala, na-amaze sila sa kanilang nakita. Dahil yung kokonti, pwede palang dumami. Kaya naman nagkaroon, merong naghain, merong nagbigay, at saka nagkaroon. Kaya nga, anumang bagay na ibibigay natin sa Diyos, ito ay lalago at lalago dahil binigay natin sa Panginoon. Lalo na pa, pagka ang buhay natin ay talagang makatotohanan nating ipinagkaloob sa Kanya, imposibleng hindi ito pasasaganayin ng Diyos, yung ating buhay. Amen? Kapag ang buhay mo, ibinigay mo, parang you are inviting God to be your partner. Imagine, partner mo ang Diyos. Amen? Parang magninegosyo ka, partner mo ang Diyos. Parang may buhay ka, partner mo ang Diyos. What would you expect? Lalago. Kasi ang kapartner mo sa buhay, ang Diyos mismo. Amen. Palakpan po natin ang ating Panginoon. Hanggat hindi mo na ibibigay sa Diyos ang may tamang kaisipan at puso, yung anuman meron ka, lalo na yung buhay, hindi mo mararanasan ang masaganang buhay na naipangako na niya noon pa man. Amen? Oh, alignment. Okay pa tayo? No? Kailangan nating iayon. At ang pagkaayon natin, it is a continuous alignment. Sabi natin last Sunday, sa bagong kapanganakan, naibigay na ng Panginoon ang pag-iisip ni Kristo sa ating espiritu. Ngunit, namatay yata yung monitor at nakatulog na si Kuya Blue. Kuya Blue, gising ka pa. Pauwi na sila. Dito yung wala yata. Pero dito kita nyo? Wala. Dapat makita nila, Kuya Blue. Di ba sabi ko, kahit di nyo ako nakikita. Sa bagay, sabi ko naman kanina, di ba? Kahit hindi nyo nakikita, basta naririnig nyo, okay na. O, tuloy tayo. Kasi, naririnig naman. Di ba? Sabi natin last Sunday, sa bagong kapanganakan, naibigay na ng Panginoon ang pag-iisip ni Kristo sa ating espiritu. Yung kaisipan ni Kristo, nasaan?
nasa ating espiritu. Wala, yung kaisipan ni Kristo, wala pa sa ating isip. Ang kaisipan ni Kristo, nasa puso. Okay, wala pa sa isip. At ang gusto nating mangyari, yung nasa puso, maimpluwensyahan kung ano yung ating nasa isip. Ang kaisipan ni Kristo, nasa ating puso at espiritu, balang araw sa ating pagpapatuloy, maimpluwensyahan niya yung ating kaisipan. Kung tayo ay nagpapatuloy. Amen? At habang isipin mo na lang, na-impluwensyahan na ng Diyos ang ating kaisipan. What would you expect sa mga desisyon mong gagawin sa buhay? Tama, maganda, maayos, dahil na-impluwensyahan na ng Diyos ang ating kaisipan. In John 14:1, malapit na rin ako matapos. Okay. Hanggat hindi nila naipapalabas, tuloy-tuloy lang ako. Anyway, basahin ko na lang. John 14:1. Nagamit ko rin ito yung sa libing ng nanay ni Kuya Dong. By the way, yung kapulungan ng Christ Faithful Servant, kami po ay lubos na nakikidalamhati, nakikiisa sa pagkamatay ni Nanay Corazon. Okay? So, imagine niyo po, si Kuya Dong po namatay siya, nagkaroon siya ng namatayan siya. Yan. Pero nandito po siya ngayon. Palakpakan po natin siya. Okay? Bagamat merong pagdadalamhati sa kanyang puso dahil namatay yung kanyang nanay. Okay? Di ba sabi ko, alam niyo po ba pagka namamatayan tayo, kung nalulungkot po kayo, ang Diyos matindi. Yung nashare ko sa kanila, nasasaktan ng Diyos pagka namamatay ang kanyang mahal. Namamatay ang kanyang anak, namamatay ang kanyang mamamayan. Nandun sa awit na nabanggit natin doon. So nagdadalamhati sila and yet, nandito po siya. Kasama natin ngayon. John 14:1, nagamit ko po to, sabi dito. Huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong kalooban. Sinong kausap niya? Disciples. Yung mga alagad. Sabi niya, huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong kalooban. Period. Oh. Importante yung punctuation eh. When you read between the lines eh. Lalo na ito ay verse. Sabi niya, huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong kalooban. Period. Ang kadugtong niya, maniwala kayo sa Diyos. Maniwala rin kayo sa akin. Parang sinabi sa mga alagad, huwag kayong mabagabag. Huwag kayong magalala. Huwag kayong mag-worry. Mas gusto niyo yung English, no? Worry. Pag mabagabag, magalala. Pero pag sinabi niyong worry, kung minsan yung worry, Tagalog na rin, ano? Kasi lahat tayo nagwo-worry, ano? Lahat tayo nagwo-worry. Lahat tayo naintindihan, ano? Huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong kalooban. Maniwala kayo sa Diyos, maniwala rin kayo sa akin. Lumabas na? Alright. Okay lang kahit wala ako dito. Pero kung meron, much better. Dito na lang ako. Alam mo ba, lumabas na? Ha? John 14. Ayan, yan ang lumabas. John 14:1. Yan, kaya kailangan meron ako monitor para alas ko lang nandyan. Mamaya, tapos na ako dito, wala pa palang lumalabas dyan. Ano? So, hindi match. So, anyway, ito, lalagyan na natin doon. Yan. Balang sa susunod na araw. Okay. Bala na si Kuya Ronald, paano niya gawin yan. Ilalagay na natin doon sa likod. Okay? Para hindi na daw nakaharang dito. Okay. Huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong kalooban. Tama? Ganyan nakalagay. Maniwala kayo sa Diyos. Merong emphasis, huwag ninyong hayaang. Merong emphasis, maniwala kayo sa Diyos. Maniwala rin kayo sa akin. Alam mo ba, tama yan ang lumabas? Ikaw lang ang may control. Lumabas na? Alam mo ba na ikaw lang ang may control kung ano ang iyong hahayaang pumasok sa puso mo? Yes or no? Yes. Ikaw lang ang may control kung ano ang hahayaan mo pumasok sa iyong puso. Sabi nga ni Jesus, huwag hayaang mabagabag, no, ang inyong kalooban. So, pero, nasa iyo
ang control. Kaya sabi ko dito, kung di ba, nasa iyo na lang pala, hindi ka maaring magambala ninuman o anuman ang mga pangyayari sa buhay, maliban na lang kung ang mga ito ay iyong hayaan. Yan ang nakabas? Yan. Hindi ka maaring magambala. Hindi ka mabothered, no? Ninuman. Anumang pangyayari sa buhay, maliban na lang kung ang mga ito ay iyong hahayaan. Nasa iyo. Yung mga nilalaman ng puso mo, nasa iyo. Hawak mo yon. Kontrolado mo yon. Diyan ka hindi kontrolado ng Diyos. Kahit Diyos siya, wala siyang magagawa. Yan ang free will na tinatawag. Ikaw magpapasya, ikaw ang pipili, ikaw ang gagawa ng gusto mong gawin, na ipasok mo sa iyong puso, at lahat ng ipinapasok mo sa puso mo, ito ang magiging buhay mo. Yes? No. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks, and then it shows in our life. Ganun po yung dynamics kung ano ang pinapasok. Kaya sabi ko, maging maingat sa iyong mga ginagawa. Pantay na? Yan. Pantay na tayo. Maging maingat. O, dun sa magkaiba. O, Kuya Blue, parang ano, yung nakikita ko dito, yan, okay na. Okay na, so tapos na tayo, okay na pala tayo. So, about to end, no? Maging maingat sa iyong mga ginagawa. Maging maingat sa iyong interes, at maging maingat sa panoorin na meron ang mundong ito. Okay. Baka, di mo na mamalayan, nahayaan mo na palang ilis ka na o ini-impluensya na ang iyong atensyon sa maka-Diyos na gawain at sa kanyang salita. Kaya nga, maging maingat sa iyong mga ginagawa. Yes. Maging maingat sa iyong mga interes. Nasama ko na, maging maingat sa iyong panoorin. Hindi ko naman ibig sabihin na huwag na kayo manood. Ako nga, nanood ng NBA, live pa. Nung nasa San Francisco kami, nanood ako ng live na Golden State versus Oklahoma City Thunder. Huwag nyo nang itanong magkanong ticket. No? Baka baka sumama kayo. Nung pinark namin yung ang kasama ko na nun si Jeff, si Kuya Jeff, yung husband ni Ate Carol. Imagine, namatayan din siya ng nanay. Okay? Kaya isip ko, naku, baka nasa period pa sila ng yung morning. No? Sa Amerika pala iba. No? Walang everyday na lamay-lamay. Pag namatayan ka, kukunin ng patay, lalagay sa rep. Yung pinakamalaking refrigerator. Ipipreserve mo na siya doon. At sila yung magi-schedule anong araw yung magiging morning time. Doon. Funeral time. At yun ay one day lang. One day lang. So, kaya nga siyempre nag-alala kami na namatayan, paano yan? Kasi ang na-imagine ko, di ba, pag Pilipino, gabi-gabi. Meron, paano yun, di ba? Baka hindi siya sumamang manood ng NBA. Kaya sabi ni Ma'am Weng, si Precious na lang ang isama. No? Tapos sabi habang kami ni Ate Carol, sabang si Ate Carol daw, tsaka si Ma'am Weng, sa labas sila ng Chase Center. Tapos mag-ikot-ikot sila doon, mag-shopping-shopping. Buti na lang, hindi sila sumama. Kasi, sarado lahat. Sa Chase Center, di ba? Tapos, when we park yung sasakyan, sabi ng pinagparkan namin, make sure na lahat ng gamit nyo dyan, walang valuable things inside of your car. Sabi. Baka kasi sa San Francisco pala, marami din palang ganun. Marami din pala na, gumagawa ng hindi maganda. Okay? Parang hindi ma-imagine, foreigner gumagawa. Di ba? So, I'm not saying all those things are bad. I myself, I'm watching NBA, Pero,
Huwag nating hayaan na maghapon ka na lang. Amen. Nasisira na yung mga dapat mong gawin. All those things. Kaya nga, malaking bagay yung naki-impluensya ng kapaligiran. Lalo na kayong mga anak, kayo na mga bata, nakikita nyo, what we see influences us. Kaya sabi natin, maging maingat sa iyong mga interest at panoorin na meron dito sa mundong ito. Baka namang sa mga panoorin na yan, na-immerse ka ng masyado at hindi mo napapansin na ililis ka na sa gustong gawin ng Diyos sa iyong buhay. Kaya nga, you have to be watchful. Ang maganda ngayon kay Jesus, hindi lang siya nagbigay ng babala sa mga alagad. Anong sabi niya kanina? Huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong kalooban. That's a warning. Paalala, huwag niyong hayaan. Ang salita ng Diyos, kumpleto. Hindi ka lang niya paalahanan. Hindi ka lang niya i-remind. Meron siyang suggestion. Meron siyang sasabihin sa iyo ano ang iyong gagawin. At malinaw naman ang sinabi niya, sabi niya kanina na, huwag ninyong hayaang mabagabag ang inyong kalooban, period. And here is the suggestion, ano sabi niya, maniwala kayo sa Diyos. That's the suggestion. So yun ang sinasabi niyang, ito ang gawin mo. Nagbigay ng babala, pero sinabi rin niya kung ano ang gagawin ng mga alagad. Ano ang gagawin nila? Maniwala kayo sa Diyos. Kaya nga, siya ay Diyos ng pagpaparami, paglago at pagangat. Anumang bagay na binigay ang Diyos, na-disenyo yan upang lumago at upang dumami. Yan ang puso at kalikasan ng Diyos. Yan po ang inihahain ko sa inyo. Yan po ang puso ng Diyos. Anumang meron ka ngayon, dadami yan. Dahil sa katabi mo, anumang meron ka ngayon, dadami yan. Hallelujah. Anumang meron ngayon, nandun ang paglago. Anuman ang kalagayan mo ngayon, aangat ka. Hallelujah. Anuman ang meron ka ngayon, dadami yan. Anumang meron ka ngayon, lalago yan. Kung ang negosyo mo ganito, lalago yan. Kung ang sahod mo ganito, aangat yan. Amen. Anumang bagay na binigay ng Diyos, remember, na disenyo upang lumago at dumami. Amen. Pag binigyan ka ng trabaho, lalago yan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Anumang negosyo meron ka, uunlad yan. Dahil ang puso ng Diyos, ang kalikasan ng Diyos, ito ay pagdami. Ang kalikasan ng Diyos, ito ay paglago. And finally, alam mo ba na gusto niya talagang lumago ang iyong buhay? Amen. Hallelujah. Gusto ng Diyos na lumago ang iyong buhay. Gusto niya talagang umunlad ka. Hallelujah. Ayaw niya yata, no? Ako lang yata. Kaya tuloy ako na lang laging, no? Amen. Ayaw niya Di ba? Gusto niya talagang umunlad ka. Gusto niya talagang lumago ang iyong buhay. Gusto niya talagang meron kang magandang pangangatawan at kalusugan. Amen. Yan ang gusto ng Diyos. Bakit? Dahil siya ang Diyos ng higit pa. Amen? Kaya nga, yan ang gusto ng Diyos. Alam niyo pa, isa pa, gustong-gusto ng Diyos na ikaw ay kanyang pagpalain. Hallelujah. Gustong-gusto ng Diyos na ikaw ay pagpalain, kaya lang wala na dyan yan. Na ang kanyang kaisipan ang maging kaisipan mo. Ang kanyang kaisipan ang siyang maging kaisipan mo. Tanong, bakit kaya gustong-gusto ng Diyos na ikaw ay pagpalain? Sa susunod na linggo na yan.
itutuloy natin yung teleserye natin for the month of bakit kaya gusto ng Diyos na ikaw ay pagpalain. Ngayon, kung ayaw mong malaman, kung gusto mong malaman, see you next Sunday. Alright? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi niyo, bitin, pero manalangin na tayo. Kailangan na tayong mabusog mamaya. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon ng salita mo ay nakita namin na kayamanan nga ito ng aming buhay. Tunay na ikaw ay Diyos na mabuti. Tunay ikaw ang Diyos na nagpapala. Lahat ng nilikha mo, lahat ng ginawa mo, nakadisenyo, nakaayon para lahat ng ito ay lumago. Lalo na yung mga bagay na naipagkaloob mo po sa amin. Dahil ikaw ang Diyos na higit pa. Higit pa sa aming iniisip, higit pa sa aming pinapanalangin, higit pa sa aming inaasahan. Nawa, Panginoon, sa narinig naming mensahe sa umagang ito, nabura at naalis sa aming kaisipan ang maling pagkaakala namin kung sino ka sa aming buhay. Hindi ka Diyos na palagit laging galit. Hindi ka Diyos na in a mysterious way. Hindi ka Diyos na kung saan sakto-sakto lang o kulang-kulang lang. Kundi, Panginoon, Diyos na paglago, Diyos ng pagdami, Diyos na higit pa. Yun ang aming nakikita kung sino ka sa aming mga kani-kanyang buhay. Patuloy ka, Panginoon, maparangalan, mapapurihan sa aming buhay na naipagkaloob niyo po sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen and amen. Palakpan po natin ang ating Panginoon.